Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 3 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong March hanggang June 2013. Habang nagpapahinga ang grupo nila Jon, tinanong siya ng mga kasamang wildlings kung ilang watchers na lang ang meron sa wall, alin sa mga towers nito ang may mga regular guard at ilan ang palaging nagpapatrolya sa loob at sa taas ng pader. Mainit ang ulo ni Orell sa kanya dahil may gusto ito kay Ygritte. At alam ng lahat na siya ang gusto ng babae. Kaya ilang sandali ang lumipas, niyaya siya ng wildling na maligo sa batis na nasa loob ng kuweba. Dahil dito, nagkaroon nga ng ugnayan ang dalawa. Nakarating na rin sa Harrenhal ang kasundaluhan ni Lord Bolton. Hindi ito natuwa sa nangyari sa Kingslayer pero wala na rin itong magawa. Maya-maya lang ay sinabi nito kay Jaime ang nangyari sa King's Landing. Nakahinga ito ng maluwag nang marinig na natalo si Stannis. Pinakawalan nito sa tali si Brienne at pinagamot kay Qyburn ang putol na kamay ni Jaime. Balik sa Brotherhood, pinakawalan na ng mga ito si Hound kaya nagpupuyo sa galit si Arya. Dahil isa umanong kriminal ang lalaki. Pero ayon sa paniniwala ng mga ito, walang katotohanan ang mga akusasyon, kaya natalo si Beric na binuhay naman agad ni Thoros gamit ang kapangyarihan ng kanilang Panginoon. Maya-maya lang ay nalaman ni Arya na sasama na si Gendry sa Brotherhood. Total daw wala naman itong ibang pupuntahan. Nadismaya siya sa narinig. Akala niya magkakasama sila ng binata sa Stark's army. Samantala, nagulantang ang lahat sa River Run nang malaman nila na pinatay ni Lord Karstark ang dalawang hostage nilang bata na malayong kamag-anak ng mga Lannisters. Dahil dito, nagdesisyon si Robb na pugutan ng ulo ang Lord. Ngunit walang sumang-ayon sa hari. Sigurado umanong aalis ang mga kasundaluhan ni Karstark sa gagawin niya. Gawin na lang daw umano nilang hostage ang matanda. Pero sagot niyang paano nila makukuha ang hinahanap na hustisya sa kanyang ama kung hindi din nila kayang ibigay ang nararapat na hustisya sa dalawang bata. Kaya ng araw na iyon, pinugutan niya ng ulo ang matanda. Balik sa Harrenhal, nagkasabay maligo si Brienne at Jaime. Dito kwento ng lalaki kung bakit siya tinawag na Kingslayer. At kung bakit niya pinatay si Haring Targaryen. Wala umanong nakakaalam kung ano talaga ang dahilan bakit trinidor niya ang nababaliw na hari. Hindi umano dahil halos lahat ng Westeros ay galit na dito. Kundi dahil na-obsessed pala ito sa wildfire. Na lahat ng kumontra ay sinusunog na ni King Targaryen. Gustong-gusto umano nito ang nakikitang may nasusunog. Kaya ito ang dahilan bakit nagrebelyon ang mga tao sa pangunguna ni Robert at Ned. Nang araw na makarating na umano sa King's Landing ang grupo ni Robert at ang ama niyang si Tywin, sinabihan niya ang hari na sumuko na pero nagmatigas umano ito. Una nitong inutusan ang pyromancer na sunugin ang buong kaharian gamit ang wildfire. Sunod ay inutusan siya na dalhin dito ang ulo ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwala sa narinig kaya dito umano siya nagrebelde. Sinaksan niya sa likod ang hari. Nagsisigaw umano itong sunugin na ang lahat ng tao. At si Ned Stark umano ang unang nakakita sa kanya. Ngunit hindi na niya sinabi ang totoo dahil hinuhusgahan na siya ng warden ng Winterfell. Balik sa River Run, na-realize rin ni Robb na mali nga ang kanyang desisyon. At kagaya ng inaasahan, umalis na ang army ng Karstark sa hanay ng sundalo niya. Halos kalahati umano ng army ang nawala sa kanila. Kaya sigurado umanong alam na ng Lannister paano sila talunin sa digmaan. Ngunit habang nakatingin siya sa mapa, dito siya nagka-idea na pwede nilang makuha ang ancestral home ng kalaban, ang Casterly Rock. Kailangan lang umano nilang makahanap ng dagdag na army para makuha ang lupain ng mga Lannisters. At dito niya naisip si Walder Frey, ang pinangakuan nilang pakasalan niya ang isa sa anak nitong babae. Kaya pinadala agad ni Lord Frey ang dalawang anak na lalaki para ipaalam kay Robb ang mga gusto nitong mangyari para tuloy pa rin umano ang kanilang alliance. Una ay dapat formal na humingi ng tawad ang hari sa hindi nito pagtupad sa pangako. Pangalawa ay ang Harrenhal. Kung tapos na umano ang digmaan, ito na ang magmay-ari ng Harrenhal. At ang pinakahuli ay pakasalan ni Edmure ang isa sa mga anak ng Frey. Napailing ang kanyang tiyuhin. Ayaw nitong pumayag sa gusto nilang mangyari. Pero kalaunan sumang-ayon na rin ito para sa kapakanan ng buong norte. At kapakanan ng kanilang pamilya laban sa mga Lannisters. Habang isang araw sa King's Landing, inutusan ni Cersei si Peter para magmanman sa mga Tyrell.
Hindi masyadong pabor ang reyna sa pamilyang ito kaya gusto nitong malaman kung ano-ano ang plano nila sa kaharian. Kumilos naman agad ang council. Nagpadala ito ng bayarang tauhan para akitin si Loris. Kumagit naman agad ang binata sa patibong kaya mabilis lang nalaman ni Peter ang plano nila tungkol kay Sansa. Kasunod nito ay kinausap niya ang dalaga tungkol sa plano nitong umuwi ng Winterfell. Ngunit nagbago na talaga ang isip nito dahil gusto rin pala nitong magpakasal sa binatang Tyrell. At nang malaman ito ni Cersei, hindi na ito nagsayang ng oras at pinaalam kaagad ito sa ama. Kaya natuwa si Tyrion nang marinig ang balitang ito. Ngunit hindi natuwa si Tywin sa plano ng mga Tyrell. Si Sansa umano ang susi ng norte kaya hindi nila pwedeng bitawan ang dalaga. Pinagbigyan daw umano nila ang pamilya ni Margaery pero hindi nila hahayaang nakawin sa kanila ang kapangyarihan ng norte. Dahil dito, kailangan umano niyang pakasalan si Sansa. Natahimik si Tyrion sa narinig. Pasimple namang napangiti si Cersei sa nakakatawang sitwasyon ng kapatid. Dito na siya sumagot na napakabata pa umano ng dalaga. Bago lang umano itong nakatakas kay Joffrey tapos ngayon bagong torture na naman ang gagawin nila sa Starks. Ngunit determinado si Tywin na ito ang masusunod. Dahil ito na umano ang hinihingi niyang reward sa sakripisyo niya noong nakipaglaban sila kay Stannis. Hindi makapaniwala si Tyrion sa planong ito. Na iniinsulto pa siya ng reyna kaya magpasalamat raw umano siya sa Panginoon. Ngunit biglang natahimik si Cersei nang sabihin ni Tywin na siya ang magpapakasal kay Loris. Dahil pwede pa siyang magkaanak. Si Tyrion umano ang sagot sa norte at siya naman sa Highgarden, kung saan pag-aari ito ng mga Tyrell. Mariing tumanggi ang reyna pero sinigawan siya ng ama. Naanak siya nito at susunod siya sa kung ano ang nararapat. Para raw matigil na ang mga chismis tungkol sa kanya. Na matagal na umano niyang dinungisan ang pangalan ng Lannisters. Natahimik ang magkapatid nang iwan sila ng kanilang ama. Habang nagpahinga si Sam at Gilly, pinakita niya sa babae ang dragon glass na nakita nila sa Feast of the First Men. Ang hindi alam ng Watcher, ang patalim na ito ang magliligtas ng kanilang buhay mamaya. Nagpapahinga din ang grupo ni Bran sa gitna ng kakahuyan. At dito na panaginipan ni Jojen si Jon na kasama ang mga kaaway nila. At tama nga ang batang lalaki, dahil ng mga sandaling iyon, nasa kabilang banda na ng wall ang grupo nila Jon para umakyat sa napakataas na pader. Dito siya sinabihan ni Ygritte na alam nitong hindi siya magiging wildling. Na isa pa rin itong Night Watcher. Ngunit ang mahalaga raw ay silang dalawa. Huwag lang daw sana niyang traidorin ang babae. Habang dahan-dahan silang umakyat sa delikadong pader. Muntikan pang mahulog ang magkasintahan nang biglang bumigay ang makapal na yelo sa parte nila. Dahil nakatali ang dalawa kay Orell at gusto nitong mawala na si Jon, pinutol ng lalaki ang lobid. Ngunit nakakapit na ang binata bago pa ito nangyari. At paglipas ng ilang oras na pag-akyat, nakarating din sila sa tuktok ng wall. Galit na galit si Orell na nakatingin sa kanila. Masaya at hindi makapaniwala ang babaeng wildling. Na natupad din ang pangarap nitong makarating sa malaking pader at makita ang kapaligiran habang nasa taas ng wall. Samantala, nakatagpo ng Brotherhood ang grupo ni Melisandre. Pareho palang taga Valyria ang babae at si Dolorous, na dati palang pari sa King's Landing ang huli. Kaya alam nito kung paano gamitin ang kapangyarihan ng Lord of Light kaya 6 na beses nitong binuhay si Beric. Ilang saglit lang ay hinuli nila si Gendry. Dahil alam ng babae ang katauhan ng binata, na kailangan niya itong mauwi sa Stormland at may sigawa ang isang ritual para sa kapakanan ni Stannis. Hindi na naman natuwa si Arya sa nangyayari. Kaya nilapitan niya si Melisandre at sinabi ang isa itong mangkukulam na sasaktan nito ang lalaki. Pero iba ang sagot nito sa kanya, na madilim umano ang kanyang kakaharapin. At marami umano siyang mapapatay na may brown eyes, green at blue eyes. Magkikita pa umano silang muli saka siya nito tinalikuran. Balik sa Harrenhal, habang kumakain si Jaime at Brienne, sinubukan ng Kingslayer na alukin ng gantimpala ang kaharap para ibalik siya sa King's Landing. Ngunit iba ang nasa isip ni Lord Bolton. Hindi nito sinabi sa dalawa ang totoong plano basta papakawalan umano nito si Jaime at may iwan sa Harrenhal si Brienne. Kumontra ang lalaki dito pero wala rin itong nagawa sa desisyon ni Bolton. Nang kausapin ni Tywin si Olenna tungkol sa plano nito kay Loras at Cersei, hindi pumapayag ang lola ng lalaki. Na matanda na umano ang reyna.
Ngunit binato ng Hand of the King ang tsismis tungkol sa pagkalalaki ni Loras at mga sekretong relasyon nito sa ibang kalalakihan. Pero gumanti naman ang matandang babae sa tsismis tungkol kay Cersei at Jaime na kinainit ng ulo ni Tywin. Dahil dito, nagbanta ang Hand na gawing Kingsguard ang binata para hindi na umano ito makapag-asawa at magkaanak. Na mauubos na ang buong Tyrell at ang ari-arian nila ay mapupunta umano sa mga anak ni Joffrey at Margaery. Dito walang nagawa si Olenna kundi sumang-ayon na rin sa plano ng Lannisters. Sa kabilang banda, masaya si Sansa at Loras sa kanilang engagement. Pero ang hindi alam ng dalawa, pinag-uusapan din sila ni Cersei at Tyrion. Na sino kaya sa kanilang apat ang pinakamalas sa wedding arrangements. Hanggang umabot ang usapan nila sa nakaraang pag-atake ni Stannis. Na nagpasalamat ang reyna sa ginawa niya at nanalo sila sa laban. Sinumbatan ni Tyrion ang kapatid sa balak nitong pagpapatay sa kanya. Ngunit dito niya nalaman na si Joffrey pala ang nag-utos sa Kingsguard na patayin siya. Dahil siya lang ang may lakas ng loob na kalabanin ang pamangking hari. Pero dahil tanga umano ito, hindi raw ito gagawa ng panibagong hakbang dahil nasa castle na ang ama nila. Kaya ang problema nila ngayon ay kung sino ang magsasabi kay Sansa tungkol dito. Nang araw ding iyon, kinausap ni Tyrion ang dalagang Stark. At ubili pa itong mag-umpisa dahil kasama ni Sansa sa kwarto si Shae. Samantala, nalaman din ni Peter ang pagiging spy ni Rose na inuutos ni Varys. Kaya sinumbong ito ng council kay Joffrey, na brutal namang pinarusahan ng hari ang babae. At kasunod nito ay naglakbay na si Peter papuntang Eyrie. Habang hinatid siya ng tanaw ni Sansa na umiiyak. Dahil nalaman na nitong si Tyrion pala ang pakakasalan ng dalaga at wala na ang pagkakataong makalayo pa siya sa King's Landing. Kinausap ni Joffrey si Tywin tungkol sa balitang may dragons umano si Daenerys. Bakit raw wala silang ginagawa para mapatay ang mga ito? Ngunit hindi pala naniwala ang matandang Lannister dahil isa lang daw umano itong tsismis. Matagal na daw patay ang mga dragons kaya hindi raw sila dapat mag-alala. Habang sa Astapor, nakarating naman sa ibang lugar ang army ni Daenerys, ang Yunkai. Meron umanong 200,000 na alipin ang lungsod na ito. Pero sabi ni Jorah na hindi nila kailangan ang mga alipin para makuha ang Westeros. Ngunit hindi sumang-ayon si Khaleesi sa lalaki. 200,000 rin umano ang rason bakit nila kukunin ang Yunkai. Kaya inutusan ni Daenerys si Grey Worm, ang leader ng Unsullied na kausapin ang masters ng lungsod at sumurrender ang mga ito kung ayaw nilang masunog din ng dragons. Nang makaharap ng reyna ang master ng Yunkai na si Razdel, nag-offer ito ng 2 kaong ginto at marami pa umano sa sasakyan nilang barko. Ngunit ang hinihingi nitong kapalit ay umalis na sila ng Yunkai at hayaan na lang silang mamuhay ng tahimik. Pero sinabihan ni Daenerys ang lalaking kaharap na walang dadanak na dugo kung pakawalan umano ng mga ito ang lahat ng alipin ng Yunkai at ibigay ang mga nararapat na benepisyo sa maraming taong pagseserbisyo sa mga masters. Ngunit umalma si Razdel sa kondisyon ng babae. Nababaliw na umano siya. Kayang-kaya raw silang wasakin ng Yunkai. Marami umano itong mga allies na may kapangyarihan. Hinding-hindi raw ito luluhod sa kagustuhan niya. Balik sa Brotherhood, malungkot si Arya dahil wala na si Gendry. Galit siya sa buong grupo dahil ginto lang umano ang habol ng mga ito. Na pati siya ay tutulungang makauwi sa pamilya pero kapalit din ang ginto. Maya-maya ay naghanda ang lahat para i-ambush ang isang grupo ng Lannisters. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Arya na makatakas. Nakalabas siya ng kuweba ngunit nang akala niyang nakalayo na siya sa grupo, bigla siyang nahuli ng Hound. Samantala, nagpaalam na si Jaime kay Brienne na aalis na ito patungo sa King's Landing. Aalis din daw si Lord Bolton para umattend ng kasal ni Edmure at anak ni Lord Frey. Kaya may iwan umano ang babae sa manyakas na kawal. Dito sinabi ng Kingslayer na totoo pa rin umano nito ang pangako kay Catelyn na ibabalik si Sansa sa pamilya nito. Nakatawid na ang grupo nila Jon sa wall at papunta na sila malapit sa Castle Black kung saan mag-aantay sila sa signal ni Mance para umatake. First time makakita ni Ygritte ng isang windmill kaya akala nito isa na itong palasyo. Ang hindi alam ng grupo, ng mga sandaling iyon, nasa kabilang side lang ng windmill nagpapahinga sila Bran at mga kasama nito. Nagalit si Osha kay Jojen dahil kinukumbinse nito ang batang Stark na hanapin ang Raven sa panaginip nito. Ngunit hindi pumapayag ang babae.
Kailangan umano nilang pumunta ng Castle Black dahil andoon si Jon. Pero nakita na ni Jojen na wala na sa Castle Black ang kapatid ni Bran kaya mas mainam umanong alamin nito kung bakit sinusundan ito ng uwak na may 3 mata. Delikado umano ang gagawin ng mga bata. Kaya dito nagkwento si Osha sa encounter niya sa White Walkers. Ayun sa babae, hindi pa alam ng mga batang kasama kung ano ang nasa kabilang side ng pader. Habang nagpapahinga ang grupo ni Jaime, ginagamot naman ni Qyburn ang naputol niyang kamay. At dito niya nalaman na tinanggihan pala ng kawal ni Lord Bolton ang offer ng Lord Tarth na pakawalan si Brienne. Maliit lang umano ang offer ng pamilya ng babae kaya siguradong magiging sex slave lang ito ng mga kawal sa Harrenhal. Dahil dito, biglang nagdesisyon si Jaime na bumalik sa castle. Ayaw sanang pumayag ng kasama niyang guard pero na-blackmail niya itong isusumbong kay Tywin na ito ang pumutol ng kanyang kamay. Pagdating nila sa Harrenhal, nakita ni Jaime ang babae na nakikipaglaban sa isang bear gamit ang kahoy na espada. Inofferan niya ng kahit anong ransom ang kawal pero matigas ito. Hindi umano ito masisilaw sa kahit anong halaga dahil mas masaya silang tingnan na mamatay ang mga kagaya umano niya. Dahil dito, tumalon si Jaime sa kulungan. Nang harapin na sila ng bear, isang palaso ang tumama sa batok ng hayop. Dito na nagkaroon ng pagkakataon na makaakyat sa gilid ng kulungan si Brienne at ang Kingslayer. Nagkainitan ang sundalo ni Lord Bolton. Ngunit ang katwiran ng guard ni Jaime, kailangang iligtas niya ang lalaki dahil ang utos sa kanya ay buhay itong ibalik sa King's Landing hindi patay. Nagkainitan na sila pero wala ring nagawa ang kawal nang gamitin na naman ng lalaki ang pagka-Lannisters nito. Na mas malaki ang makukuha nilang bayad kung makauwi siyang buhay. At dito na umalis ang grupo ni Jaime. Sana nagustuhan nyo ang Season 3 ng Game of Thrones. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.